Ngayon mga ka-LE, simula nung mapunta ang librong ito sa Yale University, nagtulong-tulong na ang iba't ibang expert mula sa iba't ibang panig ng mundo matranslate lamang ang librong ito. Kahit na malayo pa tayo sa posibilidad na mabasa ang kabuuan ng Voynich manuscript, marami-rami na rin tayong natuklasan tungkol dito. Una, alam na natin na ang mga nakasulat sa librong ito ay may palatandaan ng isang tunay na lingwahe. Kaso nga lang, hindi natin alam kung ano ang lingwaheng yun at ang script na kanilang ginamit. Ibig sabihin nito mga ka-LE, ang mga pangungusap sa Voynich manuscript ay nagre-representa ng isang totoong lingwahe at script. Hindi ito isang code. Nasabi ng mga eksperto ang bagay na ito dahil ang mga letra at simbolo sa mga pangungusap ng Voynich manuscript ay paulit-ulit na lumilitaw sa isang consistent na style. Gaya ng paraan ng ating pagsusulat ngayon. Natuklasan din ng mga researchers na aabot sa 3 tao ang nagtulong-tulong magawa lamang ang librong ito. Posibleng 2 tao ang tumapos ng pagsusulat sa mga pangungusap at ibang tao naman ang responsable sa mga makulay na drawings. Lumalabas din sa investigasyon na merong nag-retouch ng mga drawings at writings sa manuscript na ito. Ito ay natuklasan ng computer scientist na si George Stolfi ng University of Campinas sa Brazil. Natuklasan niya na maraming bahagi ng Voynich manuscript tulad ng drawings, page number at mga text ang may palatandaan na merong nagpatong ng bagong tinta sa mga ito ilang taon matapos itong magawa. Yan ang mga palatandaan na may nag-retouch na ng ilan sa mga nilalaman ng Voynich manuscript mga ka-LE at ito ay napatunayan sa pamamagitan ng mga makabagong high-resolution color scan technology. Ngayon mga ka-LE, nadiskubre rin na ang ilan sa mga salitang nakasulat sa manuscript na ito ay may halong Latin letters pero hindi pa ito puspusang na pag-aaralan. At tulad nga ng sabi ko kanina, wala pang tagumpay na nakakapag-translate ng mga pangungusap sa librong ito, mapa-amateur man yan o professional na cryptographer. Nagtulong-tulong pa nga ang mga American at British code breakers ng World War I at World War II at maski sila, hindi rin sila nagtagumpay. Dahil dito, maraming nagmungkahi na baka ang language at script na ginamit sa librong ito ay mas malapit sa mga Asian language, tulad ng Chinese at Vietnamese sa halip na European. Kaso nga lang mga ka-LE, hindi ito tumutugma sa European characteristic ng Voynich manuscript. May ilan naman, tulad ni Professor Stephen Box ng University of Bedfordshire na nag-theorize noong 2014 na ang Voynich manuscript daw ay posibleng nakasulat sa isang sinaunang Germanic dialect. Pagdating naman sa mga drawings at illustration mga ka-LE, hinati ito ng mga researchers sa iba't ibang kategorya. Nariyan ang kategorya ng mga herbs para sa illustration ng mga halaman, damo at bulaklak. Para naman sa illustrations ng mga astrological symbols tulad ng araw, buwan at zodiac. Nariyan ang kategorya ng cosmology at astronomy. Nariyan din ang kategorya ng pharmaceutical dahil naniniwala ang mga researchers na may kinalaman sa medieval traditional herbal medicine ang ilang bahagi ng librong ito. Nariyan din ang kategorya ng recipe o recipe book. At para naman sa illustration ng mga babaeng naliligo o nagbababad sa tubig, nariyan ang kategorya ng balneology o therapeutic bathing.